Good morning, everyone. Ngayong buwan ay buwan ng Agosto. Ang isang buwan ay Bernas. Ang ating topic ngayon, ang ating tema ngayon ay commitment. Commitment to serve the Lord. Kasi yung good works last month ay natapos natin. So meron tayong good works, ay meron tayong great works. So mag-alay tayo ng commitment. Commitment to serve the Lord. Ang una nagbigay ng commitment ay ang ating Panginoon. Sa Matthew chapter 28, verse 20. And I will be with you wherever you go. Saan ko na nagbigay ng commitment? So tayo naman, meron din tayong kabahagi na magbigay ng commitment. Medyo may ngayon ang ating atmosphere. Kaya. Ay, yung electric fan pala, hindi na nakakapang. Kaya pala ngayon. Ang aking pagsa ngayon ay isang kwento na naririnig ko na rin ito. May bahagi ko na nga rin ito last time. So, itong aking kwento, ang ating topic, commitment. Pero ang ating tema pala, commitment. Pero itong ating ang aking kwento sa inyo, yung isang propeta na walang commitment. Walang commitment. Sino sa dinami-dami ng mga church God servant, meron din palang isang hindi makapag-commit. God servant pero no commitment. So ang aking kwento ay ang book of Jonah. Ang commitment kasi palagi nga nang naririnig ang commitment. So medyo unusual ang walang commitment. Bihira sa mga God servant ang walang commitment. Lahat ay nagkukumit. So sa ating buhay meron ding hindi magpag-commit sa atin. So ngayon, hindi ko na babasahin, ikwento ko na lang ito. Ikwento ko na lang. At ang book of Jonah ay isang kwento. Aliwan natin yung commitment. Ang meaning ng commitment, pag sinabing commitment, the will to serve with a purpose. Whatever it takes. O anuman ang mga pangyayari, may negative. Lalo-lalo na ang mga negative sa ating buhay, we are willing to serve. Yan ang commitment. Si Jonah ay isang Hebreo, taga Galilee. So siya ay merong misyon. At ibigay ko muna ng pamagat ang ating paksa. Ang ating paksa ngayon ay pinamagatan na God's servant with no commitment.
sa pagtapos ng ating kwento mamaya, tanungin natin mamaya kung ikaw ba yan si Jonah? Sa modern times, si Jonah ba? So, ang kanyang misyon, si Jonah ay tinawag para binigyan ng misyon upang ipahayag ang pagwasak ng Ninive. Yung Ninive, sa kapanahonan ngayon, yun ang Syria. Ang Ninive, ang Assyrian Empire, yun ang pinuutusan ng Diyos na disiplinahin ang mga Israelita sapagkat sa kanilang mga katigasan ng ulo din ang Israelita. So ngayon, ang nais ng ating Panginoon ay puntahan, ang sabi kay Jonah, pumunta ka sa Ninive sapagkat ito ay sukdulan na ang kanilang mga kasalanan. Ang kanilang mga kasalanan. Ang ginawa ni Jonah, siya ay patiban na yung map para makita natin ano ba saan ganun? Itong Ninive sa Assyria ito ang Juba, Israel. Ito ay nasa shoreline. So inutusan ng ating Panginoon si Jonah na pumunta ng Ninive upang ipaalam, bigyan ng babala upang nawawasakin ang Ninive. Kaya binigyan ng warning. Ngayon, ang ginawa ni Jonah ay siya ay lutusan papuntang Ninive. Ang ginawa niya, siya ay sumakay ng barko papuntang dito. Malayo yan. Ngayon, kasi nangyari na ba sa inyo na kayo ay inutusan ng Panginoon? Pumunta kayo sa isang misyon, pero ayaw nyo pumunta. Pumunta ka sa kabila, papuntang west, at ang Ninive ay sa north. Sumakay siya at binakasan ang ating Panginoon. Ang ating paksa sa chapter 1 ay bibigyan ko ng pamagat. Ang pamagat natin ng ating ang ating chapter 1 na topic ay Jonah cannot trick God because He is Almighty. He is Almighty. So, tinakasan ni Jonah ang ating Panginoon. Sabi sa Jonah, hindi kita susundin, Lord. Pupunta ako sa kabilang ibayo. Pero akala niya, naisahin niya si Lord. Nagpadala ng bagyo. Padala ng bagyo.